umaga sa inyong lahat or good morning to all of you na naman. So, once again, nandito na naman ako sa aking bonsai garden at isi-share ko na naman po itong aking mga maliit na mga bonsai dito or mga bonsai na pang beginners dito sa aking maliit na bonsai garden na nandito sa aking kapaligiran. So, ang share ko sa inyo isa, this is for the beginners kasi itong mga bonsai ko isa hindi yung sobrang laki kaya maliit. So, kuha pa ako ng isa dito. This is the tugas bato. So, need to trimming. So, pakita ko sa inyo paano mag-shape. Ang sa akin lang, no? Hindi ko mako-compare sa mga pro kasi mas magaling sila sa akin. So, katulad dito, nadadaanan ko, hindi ko na ito ilagay doon o pwede ilagay ko doon. Pero, ititrim ko ito kasi dami ng bunga. Pag hindi ko ititrim, mahirapan ako magbalik sa kanyang forma. So, unahin ko muna ito, then tapos itong tatlo na sa baba. By the way, itong mga bonsai materials ko dito, nandito sa i-share ko sa inyo ngayon is this is the variegated Camansilis, and we have the Chinese elm and the tugas bato, as well as this what we call is wild lemon or limoncito sa tawag ng mga kasama natin doon sa National Capital Region. So, magsimula na tayo. Itong wild lemon, kailangan ito na mayroon tayong lalagyan ng mga dahon na pinuputol natin kasi may mga tinik. In fact, na dito pa yung mga aroma ng sanga na maraming tinik, hindi ko pa natapon. So, since may mga bunga ito, careful tayo sa paggupit. Tapos, ipaikot ko muna para makita ninyo din. May mga dahon na lumalampas. Although may mga bunga dito na nandun sa dulo, sa tip na sanga na kailangan kong putulin. Pero wala na akong choice, kailangan putulin ko para manatili ang forma nito. So ito lang ang bali dalawa, tapos magmalatay yung iba kong mga wild lemon. So ito lang ang kasi isang wild lemon ko na nag-success at laging napoproduce ng bunga, kaya natutuwa ko. So sa ganitong sitwasyon, tapos almost done na itong bonsai materials na ito. So maggupit tayo is hindi tayo maggupit from start to the top, is mostly dito sa baba paangat. So paikot natin maggupit. So hindi makita yung dito na lang ako sa gilid para makita niyo kung saan ako nagugupit. So try ko to make my video short para hindi masyadong mataas. So, kailangan dito magdandahan. So, malapit ako matapos. So, kinukuha ko lang yung mga makikita ko. Minsan, matamatahon tayo kung saan tayo magupit. May mga malimutan natin or malampasan. Tapos, kailangan palang gupitan. Tapos, palayo, tagamay ito. Gawa sa linya. Ito pa. So, hindi tayo matapos dito. So, I think tapos na ito. So, ito yung 360. Marami itong bunga. Hindi ko lang mapalapit. So, pag mahinog na ito, pakita ko. So, ito yung front. So, pakita ko sa inyo. Lagyan natin ng background para makita nyo kung maganda ba. Nakakuha ko ng habol dito doon. Sana ni. Okay, maganda ito kasi malaki. Old nga habol. So, yun ang itsura. So, just hope na magandang tignan. So, yun. So, tapos na ang ko. What did this? Wild lemon. So, balik na natin doon sa kinalalagyan or gipatungan. Tapos, ito muna, mas madali ini. So, ito is cascade ito dati. Tapos, itong banda, pababa, ito first, niya, namatay, nabali. So, ang ginawa ko, ako na lang giputol. Then, ginaalot lang ako, ginaupaw. So, ngayon, ang gagawin ko nito is parang grouping. So, itong isa sa nagustuhan ko sa kanya is
yung kulay ng dahon niya is white, green, at saka pink. So maganda siya, kaya lang dali kay mamatay. So yung pag-shape nito is same pa rin. Ialot ko mamaya is i-trap or gawin itong layer by layer, murag hagdan-hagdan ba kay ang yang formation ani sa dahon is ano siya, murag pwedeng ilapad ba. So sa ngayon is trim na trim ko na lang, then after managko na ni mga mga sanga, that is the time nga i-rewire ko na ito. So magsimula na ako magtanggal, maggupit-gupit sa mga sanga nga wala sa lugar. So ito na siya. May isang sanga dito na maliit. So gawin ko, hindi ko pinutol, palakihin ko ito. So tayo, kanya-kanya tayo na diskarte sa paggupit. In fact, is style ko ito nga gawin ganito. Kaya lang is sad to say sa ano yun. May sanga ako dito na binibent. Wala. Yung pagliko ko is ito dito. Biglang nabali. So wala ng gana. So ganito, isang style ko nito is grouping. Tulad nito, tanggalin ko itong area, tapos may maiwan dito. Then para makita yung sanga. So ang nakaganda dito, yung bagong gupit nito is makita yung ano, yung ang kulay niya ba. Guwapo kasi siyang lantawon. So naman so tama na ito, baka lalo pang pumangit. So yun ang itsura. Ito yung front ko. Ang problema lang dito is na lata na hindi namatay, so ang gawin niya gamay na lang kayo. So there's a tendency nga mabali ni siya, then mamatay, so maba na siya. So ito ang itsura. Kuha tayo habol para makita ninyo. Yung sa akin lang, kung ano makaya ko, yun lang ang gagawin ko. So this is variegated Camansilis bonsai materials. So palo next, pa na ito. Ito na namang Chinese elm. So ito yung Chinese elm. So napaka waskag pa lang taon sa mekaniko pa. So gawin dito, instead na upawin ko, ang gawin ko dito is padulaan ako sa yung saan siya nagsimula magsalingsing. Iwanan ko lang mga 2 dahon o 1 dahon para mabalik sa pagka-normal. Kasi ang Chinese elm is iba ang style niya. Pataas, ganito yung itong yung muni. Ito yung itsura sa salingsing niya. Itong Chinese elm, ganito kalaki yung itanim mo, mabuhay din siya pagsanga. Kaya lang wala na ko'y gana mo gamaan ng bonsai, hinay kaya magtubo. So magsimula na ako magupit. So ayan, ito ang aking Chinese Chinese elm. So natapos ko na. Saan ba to? Bali ito. May sanga akong pinutol kasi sayang is nabali naman. So pag pabayaan ako, baka ito nang dahilan hindi na siya maging maganda ng kaunti. So itong kaisa-isa kong Chinese elm, may marami akong Chinese elm pero nandoon sa likuran, pinabayaan ko kasi na-discourage ako sa paggawa nitong bonsai nito. Kasi is ito siya is maganda lang siyang tingnan sa malayo because of the leaves maliit, dry ang yang leaves, kaspang-kaspang. Tapos is yung sanga niya walang direksyon kahit saan magpunta.
So maganda lang itong Chinese elm pag nasa malayo tignan. Pero pag malapitan mo, tapos tignan mo yung mga direction, yung mga sanga-sanga niya, mga dahon, hindi maganda, hindi nakahaknib. So, kita ko sa inyo, ano, lagyan natin ng habol. So, itong mga bonsai material ko, just only an update nga hanggang ngayon, buhay pa sila. Kasi may marami akong mga bonsai dito na nangamatay na ng uban dahil hindi maalagaan ng todo. Kasi walang mag-isa yung mahilig mag-bonsai dito sa bahay. So we have another one here which is tugas bato. So itong bonsai materials is wala na itong wire. Tinanggalan ko ng wire para pabayaan na siya na lumaki itong mga sanga-sanga niya at saka itong punuan. So maganda ito pag ma-develop na niyang mga sangatong punuan tapos mawala na yung inagian sa wire. So parang natural na lang lantawon. So ang gawin ko dito is tanggalan yung mga dahon nga nasa ilalim ng mga sanga-sanga niya nga dili dapat patubuag dahon. Dayon. So, natapos ko na nagupitan, tapos nalilito pa ako kung saan ang front dito. Pwede din dito gawing front dito sa kabila. Yan. Pwede din dito sa kabila ang gawing front. So, pag dito ang gawing front ko, medyo alanganin. So, linagyan ko ng harang, yung bangil nga tawag nito, pat na broken pat kasi mahayang man siya kasi na wala pa na-develop kaya ang mga root kaya mahayang. So na-decidean ko nga dito ang gawing front ko. Sa ngayon, dati dito sa kabila, ngayon dito na naman. So ang gagawin ko is putulin ko ito para makita ito. Yan. So hawa na. Tapos dito ng kaunti. So hawa na. So yun ang front ko. Hopefully maganda. So lagyan na naman natin ng background para makita nyo kung gwapo ba lang taon o magaling ba akong magupit. So, if ever may mga nasabi ako na mali, kailangan ko ng pag-unawa ninyo kasi hindi ako eksperto. I just sharing my bonsai here in my garden. So, pasensya na po if may pagkakamali man ako. Kasi minsan, masipyat ng sayop ba. It's para sa mga bonsai-bonsai. Yung paggawa ng bonsai, may mga paraan, mga way, kaya wag niyong sundin yung gawa ko. Akin lang is just sharing. So for kamali na tuloy tayo sa pagtagalog So for this anong oras na ngayon? Alas 10. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about sharing my bonsai in my garden. Hopefully you like my video. Thank you very much for watching. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.